Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kaniyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kaniyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kaniyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kaniyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kaniya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kaniyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso. Masama at tamad na alipin, tugon ng kaniyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha kong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kaniyang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kaniya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kaniyang ngipin.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay First Saturday at ang First Saturday o ang Sabado ay palagi nating inilalaan sa ating mahal na ina o tinatawag nating Our Lady of Saturdays, na siyang modelo ng ating pananampalataya kung papaanong ang grasya o biyaya ng Diyos ay lumago dahil sa kaniyang pagsunod sa will ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos, sa plano ng Diyos. Si Maria ang ating modelo. Si Maria ang ating magiging halimbawa ng Ebanghelyo sa araw na ito, kung saan ay ibinahagi sa atin ang isang talinhaga na nagpapakita na ang bawat isa ay binibigyan ng Diyos ng biyaya ayon sa kaniyang kakayahan, ayon sa kung ano ang kaya niyang dalin, ayon kung ano ang kaya niyang bitbitin. Hindi sobra, hindi mabigat, hindi malaki, hindi maliit. Sakto, kaya nating dalhin. Kaya po nagpapakita ang Ebanghelyo ngayon ng isang kwentong ano ba ang aasahan ng Diyos sa atin sa kaniyang pagbabalik. Siya yung naghahari na sa kaniyang pagbabalik, maniningil, tunay na maniningil kung papaano natin inalagaan ang biyayang iniwan sa atin. Mga biyayang nasa ating kamay ang pagkawala nito o ang paglago nito. Sapagkat ang biyayang inaalagaan ay dumarami. Subalit ang biyayang pinabayaan ay nawawala. Ano po yung mga biyayang ibinibigay ng Diyos? Napakarami kung ating titingnan. Yung gifts of the Holy Spirit. Ito ay biyayang iniwanan sa atin ng Diyos na dapat nating i-multiply, na dapat nating padamihin at alagaan upang sa kaniyang pagbabalik, mayroon tayong maibibigay at makikita natin na sa Ebanghelyo na ang Diyos ay nagbibigay ng sapat para sa lahat. Ano ba ang kalaban nung pagiging sapat? Ang kalaban ng pagiging sapat ay yung hindi pagiging kontento kung anong meron siya. Palagi siyang nakatingin sa biyaya ng iba, pero hindi siya tumitingin sa biyayang ibinigay ng Diyos. Huwag po nating tingnan na mahalaga pala ang kayamanan, kasi ito ang halimbawa ng Ebanghelyo. Binigyan ka ng 5,000, nagawa mong 10,000. Binigyan ka ng 2,000, nagawa mo pang 4,000. Pero yung isa na 1,000, dahil sa kaniyang takot, kanyang ibinaon para meron siyang maibalik sa Diyos. Ang tanong sa atin ngayon, sa pagbabalik ng Diyos, ano ang iyong maibibigay? Ano ang iyong maibabalik? Ito ba ay napagyaman na natin? Ito ba ay nadoble na natin? O tayo ba ay nakatingin sa biyaya ng iba, kaya hindi tayo makausad? Tayo ba ay nakatingin dahil napalago ng iba ang biyayang ibinigay ng Diyos, habang ikaw ay nalulugi sa biyayang ibinigay sa iyo?
Kaya ang ebanghelyo ngayon ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, ang lumago ka o ang maiwanan ka. Dahil ang Diyos, dahil sa kaniyang kabutihan, ay patuloy na nagbibigay ng biyaya na ikaw ang makapagsasabi kung itong biyayang ito ay napapalago mo na. O ang maiwanan kang palaging nakatingin dahil ang iba ay lumalago sa biyayang iyan. Ito yung magkalaban. Dahil sa araw-araw ng buhay, palagi tayong nagseselos sa tagumpay ng iba. Ang ebanghelyo ay nagbabalik sa atin ngayon na tayo naman, tingnan mo naman ang sarili mo kung ikaw ba ay lumago na sa biyayang ibinigay ng Diyos. Ang pananampalataya ko ba ay lumalago na? Ang material wealth o biyayang ibinigay ng Diyos ay napalalago ko ba? Ang pasensya ko ay humahaba ba? O napalalago ko ba? Ang pagmamahal sa mga taong nagkasala sa akin, napapatawad ko ba at napaparami ko pa ang pagmamahal na iyan? Maraming biyaya ang Diyos. Unahin nating tingnan sa ating sarili upang makita natin na tunay na lumalago ang kaniyang biyaya sa taong nag-aalaga nito. Kung papaanong napalago ng ating mahal na ina ang biyayang ibinigay ng Diyos sa kaniya, gayon din naman tingnan natin ang kaniyang karanasan upang tayo rin, katulad niya, ay tawagin sa langit na siya naman talagang hantungan ng ating buhay. Ngunit kung tayo'y magpapabaya, mawawala ang mga biyayang ito at itatapon tayo sa labas dahil tayo ay mga walang kwenta at walang kabuluhang alipin. Mas magandang sabihin ng Diyos, magaling at tapat na alipin. Mapagkakatiwalaan ka, kaya ka lumalago sa biyaya ng Diyos. Tayo po ay lumago ngayon para meron tayong isulit sa ibinibigay ng Diyos sa ating buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal.